Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. And welcome ulit dito sa ating live student testimonial. Kasama natin sa mga estudyante natin na successfully na natapos yung kanya mga assignments and ongoing on waiting sa verification process. Yan, pwede ba tayong magpakilala sa ating mga manonood? Yes, ako nga pala si Michael Gatos Pelayo, tubong Pampanga. At ngayon ay currently 8 years na ako dito sa Kuwait. Ang tagal mo na pala sa Kuwait. Paano mo siya nakapag-decide at paano mo nahanap itong si ISIS? Sa tulong ng aming kaibigan na si Ronald, siya ang nag-encourage sa amin na pumasok na ngayon may oras naman. Sige, sabi namin, try namin pumunta. At yun, yung araw din na yun, nag-enroll na din naman. On the spot talaga. On the spot. Ano ba to? Mahabang pinag-isipan ba? Or talagang from, before is talagang plan mo na talaga? Kaso nung dati, walang oras kasi halos 24 hours kami. And then, medyo nagkaroon ng time. Kaya ayun, push niya talaga. So, eto, paano mo siya paano niyo siya napagkasya? Yung trabaho, pinagsabay at the same time yung pag-aaral. Kasi nga sabi mo nga masyadong yung schedule. Ano lang din, time management lang din. Lalo na sa paggawa ng mga module. Kailangan talaga mag-focus din. Kasi as long as na nagtatrabaho ka, bigyan mo rin ng oras yung pag-aaral. Para makamit mo nga din yung pangarap mo na mag-graduate. Kasi once na push mo yung sarili mo to challenge yourself, to develop your career, at the same time yung educational background. Kasi yun ang ini-aim mo yun ang gusto mong makamit Kaya pag bibigyan mo talaga siya ng oras at ng panahon. So kailangan talaga buo yung loob mo at nakaset yung goals mo na kailangan ito yung gusto ko. Kailangan hindi ka maging apekto sa mga challenges na mga factors na pagod, trabaho, pag-aaral, dalawa ka na ng assignments, yun. So kailangan talaga buo yung loob mo, prosegido, at saka time management talaga. Kasi hindi siya madali actually. Kasi nagtatrabaho tayo dito at the same time, nag-aaral ka. Ipupursig mo talaga. So, yun talaga. So, kamusta naman yung experience mo with our instructor, Mr. Mark Kevin, at the same time, experience dito sa learning environment sa ISS? Sobrang thankful namin kay Sir Mark kasi sobrang haba ng pasensya niya sa amin mga estudyante niya. Hindi mo maliit na ba kayo? Minsan talaga, parang kahit na nakukulitan na siya, andyan pa rin siya. Hindi siya bumibitaw para sa amin. Napaka hands-on kasi ni Sir Mark Kevin at the same time is tinututukan niya talaga. Parang family kasi yung mga estudyante niya. Feel niya talaga kasi siyempre naging OFW rin siya at the same time nag-aaral, nagtuturo. So feel niya talaga yung frustrations sa mga estudyante niya apart from trabaho, pagod, at the same time mas challenge sila sa mga assignments. So dito sa pag-aaral mo, ano yung skills na tunan mo dito sa ICSA, which is pwede mo magamit in your professional job ngayon or sa personal life naman? Number 1 dito yung pagkuha ng BP. Kasi yung tatay ko, yun ang importante. Yung tatay ko kasi namatay sa heart attack na dati wala kaming kaalam-alam na kung paano, anong gagawin, yun. Yun at least, alam ko na. Lalo na yung nanay ko ngayon, nagme-maintenance. Sa araw-araw sinasabihan ko sa amin na i-check yung BP niya. At least naging aware ka rin about physical health ng tao, paano sila i-guide. So, yun kasi isa sa mga skills ng caregiver is to check yung vital signs, BP or blood pressure. Ng blood glucose, tsaka yung tamang pag-count ng BMI. At yung pakikitungo sa mga pasyente na hindi dapat gawin at mga dapat gawin ng mga caregiver na katulad. Kasi si caregiver talaga yung kasama ng pasyente the whole time. So it affects yung stability nila physically, emotionally, and mentally. Yan talaga yung trabaho ni caregiver. So dito, ano yung for sure na nanood si Sir Mark Kevin yan sa aking mga live later on. So ano yung maging mensahe mo kay Sir Mark Kevin as your instructor? Ay, Jesus ko kay Sir, sobrang salamat sa iyo. Kasi ang dami naming natutunan ng mga estudyante. Lalo na't kami, minsan yung oras namin ang tulog namin konti lang. Tapos sa paggawa din ng assignment, salamat sa pagtulong sa amin. Sa pag-guide, maraming salamat Sir.
Yun, for sure. Kasi nga, you will feel grateful din. Kasi kung ano yung success ng mga estudyante niya, it's a great success din sa kanya to see na kasi may natutunan kami. Hindi lang yung basta pumapasok lang kami. At least madami kami matutunan. Ayun, ang pinaka-importante. At mataya. Walang boring actually sa klase ni Sir Mark Kevin. So yan sa mga kaklase mo rin na ongoing ngayon, na nagtitake na kanilang assignments, na experiencing some challenges sa trabaho at the same time sa pag-aaral. Ano yung advice mo sa kanila? Para at least meron din silang strategy na ayan na, natapos mo rin yung assignments. Kasi nga, yung assignments dito is like a research or thesis. Hindi siya basta-basta. Yes. Ano yung ma-advise mo sa kanila? Sa mga kaklase ko ngayon, kaya naman yan. Basta sipagan lang maghanap. Andiyan naman si Google. Kaya nga, kailangan research. Research talaga. Tsaka andyan si Sir para sa atin. Hindi naman niya tayo pababayaan. Yes. Kasi may ibang estudyante na medyo challenge talaga sa kanila. At the same time, yung stress din sa trabaho. Sabi nga ni Sir, huwag ma-stress. Kaya nga dito, mga magkaklase, dito nagbubuo yung pagkakaibigan. It's not only about studies. Yes. Kung ano yung module na nagawa mo, ganyan-ganyan. Nagkaanuan. Parang family talaga, family talaga yung magkaklase. Kasi yung iba, medyo loner pa sila pumasok dati. Ngayon, barabarkada na. Parang ano na sila. Kasi tayo na kayo OFW, diba? So, we help each other kung ano yung may tutulong ng isa. Kasi mga magkaklase is parang nagbe-brainstorming kayo minsan. Tulong-tulong magawa ng assignments. So, maganda talaga. It's not on your own ka lang. Pero merong binding and belongingness yung mga estudyante. Yung importante, nagtutulungan kayo sa assignment. Kasi pinagdaanan mo itong assignment, ito kasi gagawin din niya. So magkakaroon din siya ng idea. Kung paano mo tinapos yung assignments na yun. Yun ang maganda. Yun ang una namin nung pagpasok namin, akala namin hindi kami makakatapos ng module. After 2 to 3 months, natapos kami. Naka-adjust na yun. Okay na. Kasi sa first lang naman talaga mahirap. Kasi nakangapa coming back galing sa trabaho. Lalo na't matagal na hindi na nag-aaral. Parang na-stuck na siya. Nakaset yung utak mo kasi trabaho bahay. Now, complete, shift talaga sana balikan na sa mga estudyante. So ganun talaga. Kapag kailangan mo, gusto mo isang bagay, gagawa mo talaga ng paraan. Yes. Because the more you develop yourself, the more na magkakaroon ka ng better opportunities. Yan naman talaga yung kasi yun ang pinapangarap mo yung nag-goal. Yes. So, ayan, sa mga kapwa natin OFW, ano ba yung mga masasabi mo? Kababayan natin. Yes. Lahat naman tayo may pangarap. Makapagtapos ng pag-aaral. Nandito ang ICSA para makatulong sa inyo. Tulad ko, natulungan ako ng ICSA maka-graduate ng caregiver. Ito na, natapos na parang kailan lang. Ang bilis lang ng panahon kasi the more na hindi ka nagtitake step kung ano yung gusto mong gawin. Matitigil lang siya doon. Dilipas rin yung taon, wala pa rin natapos. Kaya hanggat may pagkakataon, nagtatrabaho naman, pumunta na dito sa ICSA, magtanong ng mga course na gusto nyo, na meron naman sila, matutulungan nila kayo. Yes. Madami na silang natulungan, actually. Yes, actually, matagal na kasi ito sa ICSA. And then more of our graduates is working na kahit sa ang bansa. So yan, patunay na rin si... kaya salamat kay Sir Amir. Sa ating CEO. Tayo niya, tayo niya itong actually, sa akin talaga yun. Sa mission ni ICSA is to help our OFW workers to realize na hindi lang dapat pwede tayong mag-settle sa ganitong skills. We can challenge ourselves to move up. At least tignan mo. Di ba parang kailan lang nagsisimula. Sa tulong ni God. Yes, God. Salamat. Yeah. So, yan sa mga, sa mga kapwa natin OFW na gusto rin mag-upgrade ng kanilang skills at saka mag-professional development. So, start na kayo by, enrolling one of our courses dito sa ICSA. So, yan sa mga inspirasyon mo din. So, naging inspirasyon mo dito sa pag-aaral mo? Siyempre, mga magulang ko, number 1. At siyempre, sa sarili ko na rin na matapos ko na to. At kay Sir Mark, na daming tulong sa amin, sa mga kaklase ko. Sa kada Friday na pagpasok namin, magkikita-kita kami ulit. Tapos next week ulit. Mamimiss mo yung routine. Mamimiss mo rin yung routine na pag-aaral. At the same time, yun, trabaho, yun. Kaya nga. So, good luck sa future plans mo. Kung salamat. Ano ba yung plano natin? Dito sa
skills na natutunan mo dito sa ICES ay ano ba yung future plans mo that it will help you na mag-excel doon. Kaya nga, yun nga, balak siguro mag-ibang bansa. Not just here, kung may opportunity naman, try to other country. Yes, why not? Kasi it's in demand. Yes, ayun yung in demand, yung caregiver natin. Actually, mga sinabi natin, they're crossing na to other countries. Bakit, diba? Kung meron kang opportunities, why not, diba? Meron ka, diba, meron ka ng diploma, then why not at alam mo naman yung mga... Yes, oo. Kasi isa yun sa mga in-demand courses at saka job din yung caregiver. So, yan po. So, sa mga incoming natin, students and even sa mga current students natin, laban lang. Huwag kayong sumuko. Yes. Pwede magpahinga. Yes. Pwede magpahinga, wala namang problema yung babalik ka. Yes. Kasi yun nga yung gusto mo makabit yung pangarap mo. Huwag mong bitawan yung pangarap. Lahat naman tayo dumarating sa time na parang gusto ko nang tumigil, ganyan. Yan talaga yung mga factors. Itutuloy mo pa rin siya. Kung marirealize mo pa rin na ito yung gusto mo, challenges will come on the way. Yes. Along the way, kumbaga. So, it's up to you kung gusto mong magstay lang doon and yun, na hindi ka naman move forward or take these challenges as a stepping stone na ma-motivate yung sarili mo to improve and also take that dream na matupad. Kasi walang namang tutulong sa atin ganun sa sarili natin. Lalo't na dito tayo sa abroad. Yes. Marami talagang challenges. So, huwag mapapekto, take it as a stepping stone. Yes. So, sa mga kapwa ng OFW na nangangarap din na magkaroon ng diploma habang nasa abroad, so, message na kayo dito sa ating comment box below. Di kaya mag-message sa ating WhatsApp number, +965-930-2850. Di kaya mag-bisita kayo dito sa office natin. We are open every day except Thursday from 9 o'clock until 7 p.m. So, yan. Maraming salamat sa iyong pag-unlock dito sa ating interview kasi our student testimonial is also testimonial sa ating mga new students din to have a motivation, encouragement na kaya nila. Kaya namin. Yes. All the hardship and sacrifices is part of your attaining ng yung pangarap. Yes. Kasi mas feel mo yung pangarap mo once nadaanan mo itong mga steps na ito. Mga challenges. Yes, yung mga challenges na yan. So maraming salamat ulit and we're praying good luck sa yung next step and yun, maraming salamat din to our instructor, Mr. Mark Kevin, and also to, sa mga kaklase rin, to make this. Nagtulong-tulong kami. Yes. So yan, maraming salamat, and see you next time sa ating more live update. And student testimonial din sa mga incoming, graduates natin. Yan. So maraming salamat, and see you next time sa ating more live update. Bye-bye po. God bless everyone. Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. And welcome ulit dito sa ating live student testimonial. Kasama natin sa mga sasante natin na successfully na natapos yung kanya mga assignments and ongoing on waiting sa verification process. Yan, pwede ba tayong magpakilala sa ating mga manonood? Yes, ako nga pala si Michael Gatos Pilayo, Tubong, Pampanga. At ngayon ay currently 8 years na ako dito sa Kuwait. Ang tagal mo na pala sa Kuwait. Paano mo siya nakapag-decide at paano mo nahanap itong si ICES? Sa tulong ng aming kaibigan na si Ronald. Siya ang nag-encourage sa amin na pumasok na